Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. Bago po natin umpisahan ang gawain ng Panginoon, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang 4 na klase ng puso. 4 na kondisyon ng puso ng tao. Makikita natin dito kung saan ba tayo tumatayo sa 4 na klase ng puso na ito o sa 4 na kondisyon na puso na ito na sinasabi po ng salita ng Panginoon. Ito po yung ibinahagi ni Daddy last night patungkol po sa isang talinghaga patungkol sa manghahasik, the parable of the sower. So ito ay sumisimbolo sa 4 na kondisyon ng puso ng isang tao. Makikita natin dito kung saan ba tayo tumatayo sa mga 4 na klase ng butil o binhi na sinasabi dito, mga ginigiliw, na kung saan yung isa, yung unang binhi ay nahulog sa daan. At yung pangalawa ay nahulog sa batuhan. Pangatlo ay nahulog sa matitinik na halaman. At ang ika-4 ay yung binhi na nahulog sa matabang lupa, mga ginigiliw. Ang talinhaga na ito ay naiintindihan lamang ng mga taong may kaugnayan, may relasyon sa ating Panginoon. Kaya't ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo dito, mga kapatid, makinig man sila ng makinig, sabi niya. Pero hindi sila makakaintindi. Tumingin man sila ng tumingin, pero hindi sila makakakita, mga kapatid. At ito, sinasabi niya, mga kapatid, ito yung mga taong nagkaroon ng konting pananampalataya, mga kapatid, na sinasabi niya dito, mga kapatid, na sabi niya dito sa Marcos 4:14, at ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhing inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito yung mga binhi na inihasik. Ito yung salita ng Diyos. Sabi niya dito, mga kapatid. At ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila ay dumating si Satanas at inalis ang salitang inihasik sa kanila, mga kapatid. Kaya yung kanilang paglilingkod sa Panginoon, yung kanilang pagpunta sa iglesia, mga kapatid, sa church, mga kapatid, ay pansamantala lamang. Dahil nung dumating si Satanas, nung kinuha niya ang binhi na yon sa kanilang puso, mga kapatid, at agad silang tumalikod, mga kapatid, at hindi na sila bumalik. Ito naman yung pangalawa, mga kapatid, ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinanggap ito ng may galak. Tinanggap nila ito ng may kagalakan sa kanilang puso, mga ginigiliw. Subalit hindi ito tumitimo sa kanila, kaya't hindi nagtagal, hindi rin sila nagtagal, mga ginigiliw. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumuko, mga ginigiliw. Ito yung mga tao na nagkaroon ng konting pagsubok sa kanilang pananampalataya, sa kanilang paglilingkod, nagkaroon ng mockery, insulto sa kanilang pagmiministeryo, mga kapatid. Nung natanggap nila yung mga insulto na ito, yung mga pag-uusig na ito,
napakahirap pala ang sumunod sa ating Panginoong Kristo. Kahit ang ginawa nila, tinalikuran nila ang kanilang paglilingkod sa Panginoon, mga ginigiliw. Kaya, agad silang sumuko. Mga kapatid, hindi na sila bumalik. At ito yung pangatlo. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa iba't ibang bagay, ang mga salita ay nawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakapamunga. Ito ang kadalasan na nangyayari, mga kapatid, sa mga taong minsan nang nakakilala sa Panginoon, mga kapatid. No? Nung nasilaw sila ng kayamanan, nagkaroon na sila ng trabaho na matatag, nagkaroon na sila ng isang girlfriend o boyfriend, tinalikuran na nila yung paglilingkod nila sa Panginoon. Nag-focus na sila sa mga gawain na ito, na ang alam nila, ito ang magbibigay sa kanila ng kasiyahan at kagalakan sa kanilang buhay, mga kapatid. So, napakarami. Nung nagkaroon na sila ng negosyo, lumago yung negosyo nila, nakalimutan na nila yung paglilingkod sa Panginoon. Nag-focus na sila sa kanilang mga trabaho, mga ginigilig. Kaya, yun ang pagmamahal sa kayamanan, di ba? Yung naibahagi ko po kaninang umaga na Diyos o kayamanan, mga kapatid. Kaya nga, you cannot serve two masters at the same time. You are going to despise the other one. Di ba? I-despise mo yung isa, mga ginigiliw. At ito yung pinakahuli, mga kapatid, no? Ito naman ang katulad ng binhing nalaglag sa matabang lupa. Ito yung kondisyon ng puso ng isang tao, mga kapatid, no? Na hindi man lang siya nagkaroon ng pag-aalinlangan, agam-agam sa kanyang puso. Hindi siya nanlamig, mga ginigiliw. Wala man lang sa kanyang, even in the smallest chamber of his heart, mga kapatid, hindi man lang niya naisip na tumalikod sa paglilingkod sa Panginoon. Paano kaya kung tatawagin tayo ng Diyos sa isang napakalayong lugar upang magministeryo, upang ibahagi ang ebanghelyo, mga kapatid? Pupunta ba tayo para gawin yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon, mga kapatid? Kaya nga merong kasabihan, mga kapatid, na kapag ibinabahagi natin ang ebanghelyo, ang salita ng Panginoon, to lift up the standard of living, yung pamumuhay ng isang tao, yung blessing, sinasabi natin na pagpapalain ka ng Diyos, gagamitin natin ang salita ng Panginoon para sabihin ng salita ng Diyos na ito, ito ang magpapalago sa iyong buhay, para i-uplift natin yung standard ng buhay ng isang tao upang ikaw ay yayaman. Alam nyo, the gospel that you are sharing is just a hearsay. Yun ay hearsay lamang. Alam nyo ang ibig sabihin ng hearsay? Mga kapatid, yung hearsay, gumagawa lang tayo ng isang kwento na walang katuturan, walang silbi. Diba? Opo. Kasi the very purpose of the gospel, mga kapatid, ang pinaka layunin ng ebanghelyo, mga kapatid, yun ay kaligtasan ng ating kaluluwa. Kung meron man mga iba, mga kapatid, yun ay mga bonus na lang yan ng Panginoon. That the very purpose of God. Kaya nga, the very purpose of God, why God created us.
Bakit nilikha tayo ng Diyos? There is only one purpose. To serve Him. Maglingkod lamang tayo sa Kanya. Kaya nga sinasabi niya, love the Lord your God with all. All, sabi niya, hindi one. All. All your heart, all your soul, all your mind, all your strength. Lahat ng meron sa atin, mga ginigiliw, mga minamahal, yan ay para lamang sa Panginoon. Magandang gabi sa ating lahat, magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw. Tinatawagan ko na po ang music team upang tayo po ay mag-alay ng awitin bilang papuri at pagsamba natin sa ating Panginoon.